Dakila po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng po, malapit sa Kristo. Lubos po kami pasalamat sa iyo, malapit noon muli sa pagkakataong ito, kami malapit noon narito sa Balagawain. Iyong patuloy kinahabagan, malapit noon, maraming salamat po sa iyo, malapit noon, aming taglay ang kalakasan, nagagaling sa iyo, malapit noon. Sa iyong Balagawain, malapit yung pinagpala sa gabing ito. Maraming salamat, malapit yun sa iyong mga anak, malapit kami sama-sama. Nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong malapit noon. Maraming salamat, malapit sa iyong kahabagan. Patuloy mo malapit noon, pinapadama sa bawat isa sa amin ang iyong wala presensya. Maraming salamat, malapit noon. At sa pagkakataon po ito, sa aming pag-aaral ng iyong mga banal sita, malapit noon, hallelujah. Dalangin po namin sa iyong malapit noon, na iyong pagkukulang mga pagkakamali, patawarin mo kami, malapit noon. At samahan po kami, malapit noon, sa iyong pag-aaral ng iyong mga banal na salita sa oras na ito. Ikaw po malapit noon ang bukas ng pangunawa ng lahat ng narito, mga iyong balingkod sa kanang akin, malapit noon. Ngayon basta lamang po sa iyong harapan, ikaw po siyang kumilos, malapay noon, mabigay ng karunungan kalaman, ikaw po malapay noon, maglagay ng isa sa aking labi, malapay noon. Bigyan mo kami malapay ng pangunawa, malapay noon, lubos na yung maunawaan ay yung mga salita. Hallelujah, hallelujah, malapay noon, ano po ang gawa ng kaaway hadlang, malapay noon sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Ito po malapay namin sama-samang sinasaway, tinatabi, pinalalaya sa matamis, at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, glory to God. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Glory to God. Purihin po at napakabait na Diyos. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating napakabait na Diyos lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At patuloy po nating inaalala ang mga pinagpalang mga aral at turo ng ating beloved pastor, beloved na star pastor, dito po sa Balagawain ito. Kailanman mga kapatid ito, hindi makakalimutan. Purihin po ang ating napakabait Diyos. Patuloy po natin inaalala ang kailang mga pinagpalang mga aral at turo. Ako po yung nagpapot po ng magandang gabi sa mga beloved Alvina family po, mga beloved anak ng ating beloved pastor. Praise the Lord, mga ibo, sa lahat po na narito, sa mga manunugtog, mga awit. Praise the Lord, mga kapatiran po dito. Hallelujah, magandang gabi na po sa pangalan ng ating napakabait na Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay patuloy pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Ibalik siya, amen. Kapuri-puri po ang gawa ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat tayo po ay nanatili sa paglilingkod sa ating napakabait na Diyos, ito po ay dahil sa kahabagan lamang ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay hawak-hawak ng kamay ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat tao po ngayon, hallelujah, bagamat sila po ay nagsasabing iniibig nila ang mahal na Panginoon, subalit po ang kailang mga gawa, ito po ay lumalayo sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Yan pa ating basahin sa Isaiah 29:13. Susunod po yan sa Jeremiah 7:24. Mula dito sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 29, ang talata ay 13. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi. Ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin at kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na itinuro sa kanila. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kabis mo lang kapatid sa pagkabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po mga kapatid, tayo po ay naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Tayo po ay mayroon totoong pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay hindi naglilingkod sa tao. Everybody say, praise the Lord. Tayo po ay naglilingkod walang iba sa ating buhay na Diyos. Kaya wala po tayo dapat ibang katakutan, kundi isa lamang ang ating mahal na Panginoon. Tayo po mga kapatid ay nagsisikap gawin na tayo po ay mapalapit lalo pa sa ating mahal na Panginoon. Habang tumatagal, tayo po ay lumalapit, nagsisikap na makalapit sa kalooban, sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo nagsisikap, hindi po tayo naggumagawa ng sarili nating plano na tayo pa ay mapalayo sa paglilingkod natin sa ating napakabait na Diyos. Tunay po ating pagsisikapan na tayo ay umiibig sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ibig say, praise the Lord. Kaya kayo lamang po yung pag-ibig nating natanggap galing sa ating mahal na Panginoon. Hanggang ngayon tayo po ay patuloy kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Sapagkat nakikita sa atin ang ating mahal na Panginoon, bagamat tayo ay nahihirapan, humarap tayo sa mga pagsubok, pero po tayo ay narito, patuloy pong nagsisikap, paglingkuran, gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon.
Hindi po tayo nag-iisip na tayo po ay mapalayo sa ating dakilang Diyos. Kundi tayo po ay nagsisikap na lalo po tayong mapalapit sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mayroong pagsisikap. Tayo mayroong pakikinig. May susumikap na tayo po ay ating mapakinggan lalo pa ang salita ng Diyos upang tayo po ay manatili na lumakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon at ang ating mga puso na ito ay huwag mapalayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Iba rin sa amen. Marami po mga kapatid na umiibig sa mahal na Panginoon kuno o nagpabanggit ang kailang mga labi na hanggang labi lamang ang kailang pag-ibig sa mahal na Panginoon. So tayo po ay narito. Tayo po ay nagsisikap na ating iniibig ang ating mahal na Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa na paglilingkod, pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Iba sa amen. Tayo po ay tunay na pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Alam ng ating mahal na Panginoon yung laman ng ating mga puso, yung ating laman ng ating mga isip, kung ano natin pinagsisikapan gawin, ibigin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay hindi doon sa sisibalik sa kapahamakan. Amen po ba? Hindi po tayo nag-iisip at bumalik tayo doon sa kapahamakan o mga gawaing sanlibutan. Hindi po tayo nagkikibagay sa mga kaisipang sanlibutan o kasiyang sanlibutan, kundi tayo po ngayon ay nagsisikap gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos. Ang ating kasiyahan ngayon, wala na pong iba kung paano natin maisagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. At habang pong ginagawa po natin ang mga bagay na yan, tayo po ay nagsisikap gawin kung ano ang ating napakinggan, mga salita ng Diyos. Ito po ay ating pilit ina-apply natin sa ating sarili. Habang tayo ay nahihirapan, diyan naman po kumikilos ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos upang tayo po ay tulungan kung paano po tayo lalong masaya sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Diba? Say amen. Habang tayo po ay nahihirapan, paglilingkod natin sa ating mabait na Diyos, subalit mayroon pa tayo pagsusumikap, diyan kumikilos ang kapangyarihan, ang habag ng ating dakilang Diyos, yung imposibleng bagay na hindi natin nagagawa, magagawa natin sapagkat tayo po ay sinasamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kung sa atin lamang mga kapatid, malakas ang hatak ng sanlibutan. Amen po ba? Kung sa atin lang, malakas po ang hatak ng sanlibutan. Kaya tayo po, kapuri-puri po ang gawa ng mahal na Panginoon at tayo po ay patuloy pinagpapala ng ating dakilang Diyos sapagkat malakas man ang hatak ng sanlibutan sa kapanahon ito. Subalit tayo ay patuloy hinahawakan ng ating mahal na Panginoon na ayaw niya na tayo ay mapasabay sa galaw ng sanlibutan, kundi ang ating galaw ngayon ay wala na pong iba, yung nararapat, lumalakad sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Iba rin say amen. Iba rin say praise the Lord. Diyan po tayo pinagpapala ng ating mabait na Diyos. Patuloy tayo kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Ano po sabi mo sa Hebrew 10:39, tayo pa hindi doon nagbabalik sa mga kapahamakan. Kundi tayo po ay nagsisikap na tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, pagkatakot sa ating mahal na Panginoon. Ibalik sa praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Dahil po sa kanyang kahabagan, ito po tayo ngayon. Hindi naman karapat-dapat, tayo po ay patuloy, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Ganoon kabuti ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo lamang mga kapatid, hindi natin magagawa ang mga bagay na ito. Subalit, tunay lamang, totoo lamang, napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Diba say, praise the Lord. Ramdam natin sa ating buhay, hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating buhay na Diyos. Ating mo basahin dito mga kapatid, awit, 1 hanggang 3. Mga awit 1 hanggang 3, ganito po ang pagkasabi. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama,
ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ito po mga kapatid, yung tunay na pinagpapalang lubos ng ating dakilang Diyos. Hindi nagsisibalik sa kapahamakan, kahit ano po ang hinaharap sa mundong ito, humaharap man sa matinding pagsubok, humaharap man sa matinding kahirapan, humaharap man sa mga bagay na parang ikapanghihina, subalit siya ay nanatili na lumalakad sa payo ng ating mahal na Panginoon. Siya ay nanatili na lumalakad sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Siya ay nanatili na lumalakad sa katwiran ng ating mahal na Panginoon. Hindi nadadala ng anumang parte ng ikakaligaya niya sa mundong ito. Bagamat may mga offer na para bang mapupunuan ang ating pangangailangan. Ayon po sa pamamaraan ng tao, subalit tayo po ay tinuruan na tayo po ay lumakad na may takot sa ating mahal na Panginoon. Hindi basta ba tayo mga kapatid tumatanggap, kundi ating pinagmamasdan kung ang ating hinaharap sa mundong ito ba ay tunay na pagpapala? Galing ba ito sa ating mahal na Panginoon? Hindi ba tayo mahihiwalay kung ating tatanggapin ang mga offer na ito? Iba rin sa amen. Minsan sa ating kagipitan, may mga bagay na tayo po ay mayroon maharap sa mundong ito na minsan ay ating pong pinagbibigyan. Na yun po minsan ang naging dahilan upang tayo po ay mapalayo sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mapalayo po yung ating isip, yung ating kainitan, yung ating pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Yun minsan ang nagiging dahilan. Subalit, yung pong mayroon pakikinig, na siya po ay nakikinig, na hindi paurong, kundi siya ay lilingkod, na pasulong, siya ay tunay na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Yung pong Kristiyanong mayroon pakikinig, yung kanyang napakinggan, inuunawa niya. Siya po ay tunay na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang napakinggan, iniimbak niya sa kanyang puso ang napakinggan niya salita ng Diyos. Parating ng pagsubok, ito po ay kanyang mapapakinabangan. Ating basahin dito mga sa Jeremiah 7:24 na ito po ay nabasa natin. Ating pumasahin, nalagpasan natin. Praise the Lord. Ang aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 7, versikulo ay 24, ganito pong nakasulat. Ngunit hindi nila dininig o kiniling man lang ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paorong at hindi pasulong. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ibang say, praise the Lord. Minsan ganito mga kapatid ang nangyayari minsan sa mga Kristiyano. Kaya gaano po kahalaga, yung tayo po ay dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, tayo po ay mayroon pong pakikinig. Diba? Say amen. Nasa ating pong binabasa, ngunit hindi nila dininig o kiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paorong at hindi pasulong. Ito minsan mga kapatid ang nangyayari sa isang mananampalataya na hindi nararanasan yung tunay na pagpapala galing sa ating mabait na Diyos. Bakit hindi nararanasan? Siya po ay hindi nag-matured o hindi mga kapatid, hindi tumitigas, kumbaga yung kanyang pananampalataya. Bakit? Yung kanilang pinakikinggan, yung kanyang pong pakikinig, ito po ay inilalayo sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Hindi nauunawaan. Bakit? Hindi porsigido.
Iniit sa pera, kumbaga. Kaya pagdating ng pagsubok, hindi alam ang gagawin. Kumbaga, totoo kaya ang Diyos? May pag-asa ka kaya ako sa ating mahal na Panginoon? Ano kaya ang aking gagawin? Mananatili kaya ako sa ganitong sitwasyon? Na parang wala akong sariling nalalaman. Ganun minsan ang nangyayari. Kaya imbis na sumampalataya, magtiwala ng buo sa mahal na Panginoon, siya po ay hindi nagiging paabante. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, amen. Sa halip na dinidiritso, dahil sa kulang sa pakikinig, o hindi desidido sa pakikinig, imbis na paurong, imbis na pasulong, nagiging paurong. Everybody say, amen. Sa atin pong tunay na Kristiyano, sons of God, march forward. Hindi po patras, kundi tayo po ay paabante na naglilingkod sa ating buhay na Diyos. Habang tumatagal, ang sabi sa awitin, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Lalong habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay tumatagal sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalong tumatamis ang ating pag-ibig sa ating buhay na Diyos. Kahit anong pagsubok ating harapin, nanatili tayo na tayo po ay totoong umiibig at nagtitiwala, totoong may pag-asa, umaasa sa ating mahal na Panginoon. Ibalik say, amen. Hindi po nauuwi sa wala yung ating pagdalo. Bago ito po yung ating napapakinabangan, naiimbak sa ating puso, sa ating isipan, yung salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ito po ay ating mapapakinabangan. I-apply natin sa ating sarili. Sasabihin natin, sabi ating mahal patutunan ating mahal kanina, hindi puro rosas ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Dadaan talaga tayo mga kapatid sa mga pagsubok. Subalit dumating man ang mga bagay na yan, ang sabi sa 10:39 ng Hebreo, tayo po hindi doon sa nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa nagsisimpalataya sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Ibalik say, amen. Basahin po natin talata na yan. Hindi po natin kasama yan sa natin. Basahin po natin Hebreo 10:39. Yun po yung nakalagay dyan. Dito po sa Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 39, ganito po ang pagsasabi. Ngunit tayo hindi doon sa mga sisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ibalik say, praise the Lord. Tayo po, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Pag tayo po ay nagkulang ng pag-asa, tayo po ay nagkulang ng pagkikinig. Kapag tayo po ay nagkulang, hindi pa din ikiniling ang ating pagkikinig sa salita ng ating mabait na Diyos. Pagdating ng pagsubok, minsan tayo po ay nanumbalik muli doon sa ating mga sariling nalalaman. Subalit doon sa nakikinig, doon sa umiibig sa ating nagilang Diyos, doon sa umaasa sa ating mahal na Panginoon, mayroon pananampalataya ang kanya pong kaisipan palagi. Doon siya nanatili sa pag-ibig, sa pagtitiwala, sa pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, mayroon po siyang pinanghahawakan na walang iba. Ang kasama niya, ang katulong niya, ang pag-asa niya ay walang iba sa ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Hindi nagsisibalik sa kapahamakan. Iba na say amen. Hindi nagsisibalik sa ating sariling kaisipan, sa ating tiwala sa ating sarili. Kundi tayo ay nanatili, anuman ang mangyari, tayo po ay may pag-asa ng ating tiwala ay sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Mapalad ang tao. Sabi din mo sa awit, mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama. Ibalik sa amen.
Mapalad ang tao. Basahin po natin doon sa ating binabasa kanina. Mapalad ang tao, sabi dito, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ibalik sa praise the Lord. Maganda po ang katayuan, ang kalagayan ng isang mananampalataya na ang kanyang pag-asa, ang kanyang tiwala ay walang iba sa ating buhay na Diyos. Hindi na po siya nakikinig sa mga payo ng ibang tao na hindi Kristiyano, kundi ang kanyang pagtitiwala ay sa ating mahal na Panginoon. Buo ang kanyang pagtitiwala na kasama niya. Buo ang kanyang tiwala na ang kakamping niya ay walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Sabi Timothy sa 3, at sa 2, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ibalik si Amen. Maganda ang sitwasyon, maganda ang kalagayan, maganda ang naramdaman. Kahit wala na talagang walang-wala na. Pero naroon po rin po yung kanyang nanatili sa kanyang isipan ang kagalakan. Sapagkat ang kakampi niya, walang iba ay ang ating mahal na Panginoon. Ibalik si Amen. Hindi po siya nawawala ng pag-asa. Kahit wala nang makain, wala nang maisaing, walang-wala na talaga. Ang kanyang kasiyahan ay nagbubulay-bulay pa rin sa salita ng ating mabait na Diyos. Yun ang tunay na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kahit nagigipit, saan siya kumakapit? Sa ating mahal na Panginoon. Yun po ang sabi sa Banal na Kasulatan, ang Kristiyano nagigipit sa mahal na Panginoon, lalong lumalapit. Amen po ba? Ibalik sa praise the Lord. Hindi po tulad sa sanlibutan, noon, ganyan tayo. Kapag tayo ay nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. Kahit hindi atin, pinakikialaman natin. Pero tayo po ngayon, ay tinuruan na. Yung ating pagkikinig, hindi pa ito kinilig kanino man. Kundi tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos. Iniipon natin sa ating mga puso at isipan na ito po ang magbibigay sa atin ng pag-asa ng ating Diyos na pinaglilingkuran, buhay at totoong makapangyarihan. Kikilos siya at kikilos. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hindi tayo kailanman bibiguin ng ating mabait na Diyos. Ang ating kasiyahan, sabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon na may hindi na malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hindi malalanta ang kanyang dahon. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pagkakristyano niya totoong nanatili na siya ay totoong umiibig at nagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Ibig say Amen. Hindi nalalanta kahit wala nang makain, kahit talagang zero balance na. Grabe ng pagsubok hiniharap. Hindi nalalanta, ibig sabihin, hindi nag-iisip na dadalo sa ibang gawain. Hindi nag-iisip na hindi na ako dadalo. Kundi tuwing banal na gawain, ang kanyang kasiyahan, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Palaging dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong pagsubok hinaharap, nasa gawain niya ng ating mabait na Diyos, siya hindi pagkukulangin ng ating mahal na Panginoon. Ibalik sa Amen. Kahit anong pagsubok, siya ay nasa gawain ng ating mabait na Diyos. Hindi niya ginagawang dahilan, ang krudo kasi mahal. Mabuti ngayon, medyo mababa na. Pero tumaas man po na tumaas ang mga bilihin na yan. Mananatili po tayo na ating itataas, walang iba ay ang pangalan ng ating buhay na Diyos. Nanatili tayo ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito ay totoo. Ibalik sa Amen. Totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tumaas man ang mga bilihin. Magkandahirap man ang mundong ito. Tayo po na nakinig, na tayo po ay tinanggap natin ang salita ng Diyos. Mananatili tayo ng ating dahon ito ay sariwa. Na tayo ay tunay pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon.
Hindi nagbabago. Iba say amen. Ang ating kasiyahan, wala na pong iba ang maglingkod, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nakikinig sa mga, hindi tayo lumalakad, tumatayo man sa daan ng mga masalanan. Ninauupo man sa upuan ng mga manlilibak. Wala na po tayo doon. Amen po ba? Manlilibak, wala na po tayo doon. Kundi ang ating kasiyahan ngayon, kung saan ang mga Kristiyano nagkakatipon, doon po yung ating isip, sapagkat ang ating isip is na lamang kung paano mapaluguran, mapupurihan ang ating buhay na Diyos. Hindi tayo nahihiwalay. Iba rin say amen. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Ano man daw po ang ating gagawin, yun ay giginhawa. Bakit po nanatili tayo nagtitiwala sa ating buhay na Diyos at sasamahan tayo ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Hindi po tayo exempted sa pagsubok. Talaga yun po mga kapatid ay talagang kasama na natin. Kung baga sabi sa malakas sulatan, sa bawat bagay ay may kapanahonan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ibig sabihin, sabi sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa para sa ikabubuti ng umiibig sa ating mahal na Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng ating buhay na Diyos. Akala natin hindi maganda, pero ito po pala ay may purpose lamang ang ating mahal na Panginoon. Iba rin sa amen. Ayun po sabi sa 1:16-33, basahin po natin talata na yan. Susunod na po yan sa unang Pedro 4:12, hanggang po yan sa 14. 16-33 muna. Ang 1. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 16, versikulo 33. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Iba rin sa praise the Lord. Ang ating pong binabasa ng mga talata, ito po mga kapatid ay hindi lang namin binabasa, kundi ito po ay ating napapatunayan. Kapag ito po ay ating po napakinggan, hindi po ito kiniling, kundi bagos na po ay ating in-apply sa ating mga buhay. Ang ating pong binabasang salita ng ating mahal na Panginoon, ito po ay mangyayari sa atin. Mapapatunayan natin, magre-reflect sa ating mga buhay na totoo, makapangyarihan, totoo kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Iba yung say, praise the Lord. Magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan, ibig sabihin talaga, magkakaroon po tayo, haharap po tayo sa pagsubok. Hindi natin alam kung anong mga pagsubok ang ating harapin, pero haharap po tayo sa pagsubok. Subalit ang sabi dito mga kapatid, laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ibig sabihin, mayroon pong hamon ang ating mahal na Panginoon sa bawat mga mananampalataya. Laksan natin ang ating loob. Paano tayo magiging malakas? Paano maging malakas ang ating loob? Kung ang ating pakinig, ito ay ating ikinikiling. Nagsisilakad tayo sa ating sariling kaisipan. Mabibigo po tayo. Subalit kung tayo ay lumalakad sa kalooban ng ating mabait na Diyos, nagtitiwala tayo sa ating mahal na Panginoon, ang ating kasiyahan araw at gabi nagbubulay-bulay sa salita ng ating mabait na Diyos. Hindi tayo nakikinig sa payo ng masama, kundi tayo ay lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Maramdaman natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Aking dinaig ang sanlibutan, laksan nyo ang inyong loob. Iba sa amen. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng tiwala. Malakas ang ating loob. Malakas ang ating pag-asa. Buo ang ating pag-asa. Nakasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, harapin man natin ang kamatayan, hindi tayo dapat patakot. Diba sa amen? Hindi tayo dapat patakot kung malakas yung ating loob, malakas yung ating pagtitiwala, malakas ang ating pag-asa sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nakikinig sa mga payo ng masama. Ang ating pinakikinggan walang iba, ang salita ng ating mabait na Diyos. Buo ang ating tiwala. Pagpikit ng ating mata, ang Diyos po ang nakakaalam. Amen po ba? Ang ating mahal na Panginoon po ang nakakaalam kung tayo po ay totoong nagtitiwala sa ating buhay na Diyos.
Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Laksan natin ang ating loob. Sapagat ang sanlibutan ito ay pinagtagumpayan na ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay mga anak sariling pag-aari ng ating mabait na Diyos. Tayo po ay magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Dumating man ang mga pagsubok na yan, mahigpit na pagsubok, ang sabi sa Banal na Kasulatan, magagalak kayo sapagkat kayo'y makaramay sa mga hirap ni Kristo. Magalak pala tayo mga kapatid. Unang Pedro 4:12 hanggang 14. Basahin po natin. Hallelujah. Ang unang sulat ni Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 14, ganito pong nakasulat. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan ang ating mabait na Diyos. Even say, praise the Lord. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, sabi ito mga kapatid, mapapalad tayo. Nagpapahingalay sa atin ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi po tayo pwede makipag-compromise. Ang mali ay mali. Amen po ba? Ang tama ay tama. May paninindigan ang mananampalataya, ang mga Kristiyano. May paninindigan na tayo ay totoong pag-aari sarili ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang pagsubok ang ating harapin sa mundong ito. Dumarating, sabi ng mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Mangyayari po talaga ito. Pangkaraniwang, parang imposible mangyari. Pero pagdating ng pagsubok, mangyayari pala. Hindi mo inaasahan. Mangyayari at mangyayari. Iba na say, praise the Lord. Mangyayari at mangyayari. Hindi natin alam kung sino ang susubukin. Kung asawa mo, kung anak mo, kung ikaw mismo, kung tayo mismo. Iba na say, amen. Minsan gusto natin dumalo, parang ayaw natin. Iba na say, praise the Lord. Patutunan natin mga kanina. Sabi niya, gawain na naman. Kumbaga, parang tinatamad. Lahat po tayo nakakaranas niyan. Pero bakit tayo nanatili? Tayo po ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Tayo ay inibig ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang unang umibig sa atin, kaya natin nagagawa na paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na umibig sa atin ay totoong Diyos makapangyarihan. Ayaw niya na tayo ay mapahamak. Iba rin si amen. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Di karaniwang bagay. Ito po ay malalim ito. Amen po ba? Iba rin say, praise the Lord. Di karaniwang bagay. Malalim po ito, malawak po ito mga kapatid. Parang hindi mo inaasahan pero mangyayari talaga. Kaya sasabihin mo, ano ng buhay ini? Kung kasarin niya ako nagpakainit, grabe malungkot kaya ang araw kaining hinaharap ko. Kung kasarin niya ako nagpakainit, grabe ang hinaharap ko. Totoo po yan. Much is given, much is required. Totoo ba? Tama. Pag marami tayong natatanggap, marami pong dapat tayong harapin. Ibig sabihin, ikakabuti po natin yan. Bawat pagsubok, ito may ating nalalagpasan. Nalalagpasan, bawat hagdan, bawat pagsubok na nalalagpasan natin. Ikaw ay magiging matagumpay at kasama natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran, buhay at totoong makapangyarihan. Lalago ka at lalago ka. Iba na say, praise the Lord. Lalago at lalago ka at isa lang ang iyong pag-asa, pagbalik ng ating mahal na Panginoon.
mananatili tayo na tayo po ay naglilingkod sa ating Diyos na buhay, na pinaglilingkuran na may kainitan, nagtitiwala, hindi naiwalay, sapagkat ang ating pinakikinggan na salita ng Diyos, ito po ay naiipon sa ating sariling isip, sa ating puso. Ito ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi po mauuwi sa wala yung ating pagdalo. Yung ating pagharap sa pagsubok, hindi mauuwi sa wala. Kundi habang tayo ay umarap sa pagsubok, ang sabi ito sa ating binabasa, kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman, ay mga galak kayo ng malabis na galak. Everybody say, praise the Lord. Kung paano ang ating mahal na Panginoon, nagkatawang tao, Diyos na siya, pwede hindi na maghirap, pero po naghirap ang ating mahal na Panginoon. Kung ano po ang dinanas ng ating napakabait na Diyos, yun din po ay ating dadanasin. Ilagay na po natin yan sa ating isip. Pero, ang sabi sa Banal na Kasulatan, laksan natin ang ating loob sapagkat dinaig na ng mahal na Panginoon ang sanlibutan ito. Ibig sabihin, ang tagumpay ay nasa atin pa rin sapagkat hindi tayo kailanman pababayaan ng ating buhay na Diyos. Ibalik say amen. Nagbilang na po tayo ng taon, mga kapatid. Tayo po ay malayo na kumbaga yung ating narating. Kung sa pagsubok tayo po ay aatras pa, lugi tayo. Pero habang pagsubok hinaharap natin, nagpapatuloy tayo, tagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating buhay na Diyos. Kung tayo ay umurong, sino ang tagumpay? Tuwang-tuwa po ang kalaban ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Banal na Kasulatan, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa mga lakad ng masama. Hindi nauupo sa upuan ng masasama. Hindi nakikinig sa mga payo ng masama. Kundi ang ating kasiyahan ngayon, wala na pong iba, ay ang makinig, salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya Miyerkules, Biyernes, Linggo, tayo po ay narito, tayo ay pinagpala, totoong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Mapalad, ang sabi sa Banal na Kasulatan, kung kayo'y mapintasang, dahil sa aking pangalan, kayo ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang sabi sa ating binabasa kanina, sa 4, mapalad kayo pag kayo'y inaali. Sabi dito, kung kayo'y mapintasan, dahil sa pangalan ni Kristo ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Dahil po sa pangalan ng ating napakabait na Diyos, nagagawa natin ang mga bagay na ayaw ng tao, pero nagagawa natin. At yun po ang magiging dahilan. Ano ngayon tayo ka nagpapadoktor? Ano tayo nagpadoktoran sa imong aki? Dahil mayroon tayong pananampalataya. Yun po minsan man naging dahilan. Iba sa praise the Lord. Napintasan tayo dahil sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Buo ang ating pag-asa. Buo ang ating tiwala. Ano man ang mangyari, ang pag-asa natin ay nasa ating buhay na Diyos. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Matthew 5:5 hanggang 12, basahin po natin talata na yan. Hallelujah. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 5, versikulo 5 hanggang 12. Ganito po ang pagkasabi. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangangugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nauna sa inyo. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ating palakpakan po ang ating napakabait na Diyos. Hallelujah!
Everybody say, praise the Lord. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Di bali sabihin sa atin tayo ay talunan. Sabi ng ating beloved Minister Fillmore, sabi niya, yung hindi ka ibig-ibig, ibigin mo. Pwede ba? Everybody say, praise the Lord. Ito na po yung sasabing, mapapalad ang mga mahabagin. Sabi sa singgom, mapapalad ang mga maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nagugutom at nanguuhaw sa katwiran sapagkat sila ibubusugin. Ibalik si Amen. Malalim po ito, mga kapatid. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Paano kung pagsubok ng hinaharap natin? Kung talagang yung ginagawa sa atin, hindi na rin kanais-nais. Yun nga sabi, yung hindi ka ibig-ibigin daw natin. Paano po yan? Ibalik say Amen. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, ang lahat ng magabagay ay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa atin. Kung alam natin, ramdam natin sa ating buhay, ang nagpapalakas sa atin talaga ay ang ating mahal na Panginoon, magagawa natin mga bagay na ito. Bakit? Ang ating tiwala, bahala sa iyo ang Diyos. Basta ang aking ginagawa, nagtitiwala ako sa mahal na Panginoon. Kung sa paningin mo wala akong pakinabang sa iyo, basta ang iniisip ko, nagsisikap akong gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ibalik say Amen. Di ba sabihin, wala ka nang pakialam. Kung makialam ka nga naman, masama sa kanila, huwag na tayo makialam. Ang ating isipin, yung ating sarili. Work out for your own salvation. Ibalik say, praise the Lord. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kapuri-puri po ang ating dakilang Diyos. Tinuturuan po tayo kung paano tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ibalik say Amen. Mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Dawa problema na. Grabe lang pagsubok. Hindi na kaibig-ibig. Ibigin pa natin. Mapapalad tayo. Ibalik say Amen. Paano kung pagsubok? Dumating na. Asawa mo, anak mo, pamilya mo, ikaw mismo, tayo mismo. Ano kayong kapayapaan dyan? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ibalik say Amen. Panghawakan sana po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Ibalik say praise the Lord. Kung sa atin lang, tayo po ay hindi natin kaya ito. Subalit, dahil salita ng ating dakilang Diyos, tayo po ay tinuturuan na ang ating napakinggan, ito po ay ating may sa puso, may sa isip, mapalad ang mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ating palapakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura at kayo pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga sayang totoo kayo. Mga sayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ibig sabihin, mangyayari talaga. Ibalik sa praise the Lord. Papahintulutan ng mahal na Panginoon na ating harapin mga bagay na yan. Yun po pala mga kapatid, ay dyan tayo susubukin ng ating mahal na Panginoon kung gaano tayo katatag, kung paano tayo umiibig, kung paano tayo nagtitiwala, kung paano na po yung ating hakbang, luwang, taas ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ibalik sa Amen. Ano yung taas, antas ng luwang, ng haba ng ating paglilingkod, kaunawaan
na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Iba rin sa amen. Iba rin sa praise the Lord. Nakalagay mga kapatid sa banal na kasulatan kung ano ang taas luwang ng ating katayuan na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi lahat mga kapatid na talagang mayroon pong nauunang nahuli. Mayroon pong baguhan talagang makikita mo sa kanyang katayuan. Pinagpala ang kapatid na ito. Mayroon naman pong matagal na, pero imbis pasulong, paurong. Parang walang paki. Pero yung baguhan talagang, bawat na pakinggan niya, ina-apply niya, pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Mayroon pong nauunang, doon pa sabing, mayroon nauunang nahuli. Mayroon pong nahuhuling nauuna. Yung nauunang nahuli, paisi-isi lang. Diba say amen? Paisi-isi lang, gusto nang gamitin, hindi pa nagagamit. Mayroon baguhan, ginamit. Sasabihin niya, bakit tagal-tagal ko na eh? Ikaw baguhan ka pa lang, nandiyan ka na. Tanungin natin yung ating sarili. Diba say praise the Lord? Ang ating Diyos na pinaglilingkuhan, totoo at buhay, makapangyarihan. Siya po ang nakakaalam ng ating isip, ng ating puso, na relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Ecclesiastes 3:1, at susunod po yan sa huling talata, Roma 15:13 hanggang 14. Mula dito sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Amen. Ibalik say, praise the Lord. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ito na po mga kapatid, ang maratanggap ng isang mananampalataya. O nangyayari man sa ating buhay. Kung ano ang ating inaharap, yun po sabi ko kanina sa Roma 11:28. Roma 8:28. Masahin natin talata na yan. Ating pasadahan. Dito po sa Roma 8:28, ganito po ang pagkasabi. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos na makatawid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang mga nasa. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Doon sa mga tinawag ng ating mahal na Panginoon, nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos sa mga bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ibalik sa amen. Kaya dito sa Ecclesiastes 3:1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ang nakakalam po nito ay ang ating mahal na Panginoon. Base po doon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos. Ang mahal na Panginoon po ang magbibigay ng kapanahunan. Amen po ba? Siya ang nakakaalam kung sa anong bagay na yan. Ang mahal na Panginoon Jesus po ang siyang magbibigay ng plano upang sa ikabubuti ng umiibig sa ating mahal na Panginoon. Para sa ikabubuti ng umiibig sa ating dakilang Diyos. Ang mahal na Panginoon Jesus po ang siyang nakakaalam ng katayuan ng bawat isa sa atin. Ibalik sa amen. Ang Diyos po ang nakakaalam. Kaya sa bawat mananampalataya, nakikita ng ating mahal na Panginoon kung gaano nagpapahalaga. Mayroon kang maratanggap na biyaya na hindi mo makakalimutan. Diba sa praise the Lord? Yung pagpapala na hindi mo makakalimutan, na alam mo mismo na ang ating buhay na Diyos ang siyang nagbigay sa iyo. Ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagpala sa iyo. Hindi mo makakalimutan habang ikaw ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Habang ikaw ay namumuhay sa mundong ito, hindi mo makakalimutan na mayroon isang bagay na ginawa sa iyong buhay, ang ating buhay na Diyos. Huling talata, 15:13 hanggang 14 ng Roma. Praise the Lord. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo ay 15, versikulo ay 13 hanggang 14, ganito pong nakasulat. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa 14,
At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo'y naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pat makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na ano pat makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Ito po mga kapatid ang tunay na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Tunay na pinagpalang lubos ng ating buhay na Diyos. Pinuspos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Everybody say, amen. Napapakinabangan ang salita ng Diyos na kanyang napapakinggan. At ano po sabi mo sa 14, hallelujah, na kayo naman ay mga puspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na ano pat makapagpapaalala naman kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, tayo po ay isa sa katawan ng ating mabait na Diyos, na tayo po ay mayroon pag-ibig sa bawat isa. Iba si amen. Pag nagkakamali, na mga kapatid tayo ay tinuturuan. At habang tayo tinuturuan, ito naman po ay ating tinatanggap na maluwag sa ating kaisipan, kalooban. Maluwag sa ating kalooban, ating tinatanggap. Tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo ay pinaalalahanan, iba say, praise the Lord. Habang tayo ay sinasabihan, tinatanggap natin ito na may galak sa ating puso, diyan tayo tunay na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nagmamataas, amen po ba? Iba say, praise the Lord. Tinatanggap na may galak sa ating puso, yung mga paalaala, yan tayo mapapakinabangan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Iba say, amen. Ating palapakan po ang ating napakabait na Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Ito ang nais sa atin ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay puspusin ng, sabi ito mga kapatid, sa ating binabasa, puspusin nga kayo ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Dito po tayo tinuruan ng ating beloved pastor, ng mga maunang mga manggagawa, mga unang nagturo sa atin na tayo po ay puspusin ng kapayapaan, ng pananampalataya, ng kagalakan na paglilingkod sa ating buhay ni Diyos. Kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Doon lamang po tayo mga kapatid managana sa pagpapala ng gagaling sa ating buhay ni Diyos. Hindi po tayo maging sagana sa ating sariling karunungan. Iba say, praise the Lord. Hindi tayo po ay umaasa sa saganang kapangyarihan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag-asa mula sa ating buhay na Diyos at makapangyarihan. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Wala po tayong dapat ibang asahan na pag-asa. Wala pong iba, kundi ay ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Wala po tayong dapat ibang asahan, isa lamang ang ating mahal na Panginoon. Pagdating ng pagsubok, pagdating mga problema, buo ang ating pag-asa, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Puspusin nga kayo ng buong pag-asa, ng kagalakan, kapayapaan, pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Tapat ang ating mahal na Panginoon. Alam po na magpupuri, pasasalamat, ay tanging sa ating napakabait na Diyos. Salamat. Ating pong awitin, ang awiting, What a Faithful God. Hallelujah. O Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. In worship and wonder I behold your face, singing what a faithful God. Hallelujah. Heaven
faithful God. Tapat ka kailanman, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit kailan, mahal na hindi mo kami pinabayaan. Minsan kami ay nagkukulang, mahal na Panginoon. Subalit, napakabuti mo, mahal na Panginoon. Kahit kailan, tapat ka sa bawat buhay namin, mahal na Panginoon. You have heard my cry. Through the storm, you're the beacon, my soul in the night. In the shelter of your wings, hear my heart's ring. Singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You are faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every Oh, sovereign, granting peace from heaven. Let me comfort those who suffer with the comfort you have. Hanggang ngayon, hindi mo kayo I pinabayaan. will tell of your Patuloy mo kayo great pinanghawakan, mahal na love Panginoon. for as Hallelujah. long as I live. Sing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful What a faithful God have I. Faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful What a faithful God have I. Faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful What a faithful God have I. You are faithful everywhere. You are faithful. You are faithful. You are faithful in every way. Glory to God. Sa lahat ng bagay, tapat ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit ano ang mangyari, tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Minsan tayo ay nag-aalinlangan. Subalit, tapat pa rin ang ating mahal na Panginoon. Atin daw pong panghawakan na matibay ang nasa atin. Yung natanggap natin sa ating mabait na Diyos. Sapagat tapat ang Diyos na nangako sa atin.
Huwag nating bitawan, ating panghawakan ang mga pagpapala nating natanggap galing sa ating buhay ni Diyos. Sapagkat ang nagbigay sa atin yan ay totoong Diyos na buhay na makapangyarihan. Kaya kung ano po ang nasa atin ngayon na may mga biyaya na tanggap sa ating dakilang Diyos, panghawakan po natin yan. Hallelujah, sapagkat tapat ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay, tapat ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasama natin ang ating buhay ni Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Buo po ang ating tiwala. Ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa ating mahal na Panginoon. Karamdaman man yan, sakit, problema, kawalan, kahirapan. Ipagkatiwala natin lahat sa ating mahal na Panginoon. Tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ipaabot natin sa ating buhay na Diyos. Subok na natin ng ating mahal na Panginoon ay hindi bingi. Siya ay gising. Ating ilapit sa ating mahal na Panginoon lahat ng ating kamalisahan, lahat ng ating problema, lahat ng ating kahinaan, ipagkatiwala natin sa ating mahal na Panginoon. Tapat ang ating dakilang Diyos sa lahat ng bagay. Hallelujah. Dakilan po namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po, mahal na Kristo. Sa oras po ito, mahal na Panginoon, narito ang iyong mga anak na turuan ng iyong huling propeta, mahal na Panginoon, ang aming beloved pastor. Siya ang ginamit mo, mahal na Panginoon, sa bawat buhay namin kung paano ka namin nakilala. Tinuruan kami na sumampalataya, magtiwala sa iyo, mahal na Panginoon. At sa oras po ito, narito, mahal na Panginoon, ang iyong mga pinagpalang mga anak hanggang sa oras na ito. Hallelujah, alam mo, mahal na Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, sa himalang kapamaraanan. Mga problema man, mahal na Panginoon, lutasin mo ito, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, hallelujah, pangangailangan habang naghihintay sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Pawiin mo lahat ng kalungkutan. Palakasin mo, mahal na Panginoon. Palakasin mo sa ipaglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Manatili sa aming isipan ng malaming presensya. Pag-ibig, pagkatakot, pagpapakumbaba, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na kami ay lumakad ayon sa kalooban. Ano mga aming matungkulin sa iyong malagawain, malapit, panghawakan mo kami, malapit, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng karunungan, kalaman, kapangyarihan. Samahan mo kami, malapit, Panginoon, sa lahat ng oras. Ano mga bagay din namin nagagawa, malapit, Panginoon. Tulungan mo kami na bago ka dumating. Magawa namin, malapit, Panginoon, ay iyong kalooban. Panghawakan mo kami lahat, malapit, Panginoon. Lahat ng ginagamit mo sa iyong malagawain, lahat ng iyong mga anak, malapit, baguhan man datihan. Ano man kailang problema, ano man ang kahilingan, malapay noon. Ikaw ang nakakaalam, ikaw ang nakakabatid, malapay noon. Ipagkaloob mo, malapay sa iyong mga anak. Ano man ang kahilingan, sa unang dalangin, sa mga unang dalangin ng aming beloved pastor, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin mga ating mahal na Panginoon, ating pusawayin. Lahat ng dumarapo sa ating katawang karamdaman o anumang uling karamdaman yan, walang imposible sa ating dakilang Diyos. Lahat kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon, sa oras pang ito, narito po ang inyong mga anak. Patuloy po nagsusumamo sa iyo, lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Anumang karamdaman ang dumarapo sa aming katawan sa mga panahong ito. So natdalangin po ng aming beloved pastor ay po sinasawa ay libin yung lagnat, trangkaso, ubo, sipon, lagnat, trangkaso. Cast out, be healed. In Jesus' name. Sipon, lagnat, ubo, cast out, cast out. Sakit sa puso, high blood, TB, diabetes, goiter, pagkabingi, pagkabulag, pagkapilay, rayuma, arthritis, cast out, cast out, cast out, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God.
Praise the Lord. Pagpalain po tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po mga kapatid, tumayo at sabay-sabay talon. 3 beses sabi hallelujah, praise the Lord. Walang halong biro mga kapatid, sabay-sabay. Hallelujah! 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 Glory, 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 glory. Lahat po ng pagpupuri, pasasalamat, pagdadakila, taging sa ating buhay na Diyos.